Ako po si Dandrev Gregorio. Naranasan ko po ang nakakatakot na pangyayari na iyon nung ako'y 8 taong gulang. Ito po ay tunay na karanasan. Nais ko pong ibahagi ito para kayo'y balaan na ang lugar ng palaruan ay binabalot din ng kadiliman. Tuwing umaga, palagi ako pumupunta sa palaruan ng aming lugar. Ako lang mag-isa. Hindi kasi ako mahilig makihalubilo lalo na sa mga babae. Karamihan kasing bata sa aming lugar ay mga babae. Hindi ko kayang makipag-usap sa kanila kaya naglalaro lang ako mag-isa. Naglalaro ng duyan, siso at pinapakiramdaman ang sikat ng araw. Pero habang ako'y nagduduyan, bigla akong kinalibutan. Bumilis ang pagkakagalaw ng duyan. Pawis na pawis ako nung oras na yun. Hanggang sa ito'y dumahan-dahan. Sa pagtigil nito, rinig na lang ng isang tunog ng duyan ang aking napakinggan. Nanginginig ako sa takot. Hindi makakilos at parang mapapaiyan na lamang maya-maya sa aking salawal. Pero hindi ko malalaman ang kasagutan. Kumananatili lamang ako sa pagkakaupo. Linakasan kong aking loob. Tumingin ako sa aking likuran. Pero lalo akong natakot dahil walang tao akong nakita. Kinabukasan, nagdadalawang isip ako kung tutuloy ko pa ba ang paglalaro sa nasabing palaruan. Pero inisip ko na lamang na malakas ang hangin kahapon, kaya siguro malakas ang ugong ng duyan. Sa pagpunta ko, hindi na ako muling umangkas sa duyan at lumipad na ako sa siso. Nakaupo lang ako sa siso, nakatulala habang pinagmamasdan ang duyan na inupuan ko kahapon. Pero maya-maya, gumalaw ang duyan. Bala ko nang tumayo sa siso, kaso bigla itong gumalaw. Hindi gagalaw ang siso kung walang nakaupo sa kabila nito. Pero bakit ito gumalaw? Hindi ako makababa, kaya tumalo na lamang ako. Tumakbo ng mabilis habang humihingi ng tulong. Ikinuwento ko ito sa aking mga magulang, pero pinagtatawan lamang nila ako. Sino ba maniniwala sa isang bata? Wala naman, diba? Kaya nagpasya na lamang ako na hindi na muli tatapak sa nasabing palaruan.